Sa bayang tahimik ng San Roque, Capiz, ang umaga ay laging nagsisimula sa isang bagayang amoy ng bagong lutong tinapay. Bago pa sumikat ang araw, nagigising na ang buong bayan sa halimuyak ng pandesal, monay, at ensaymada na nagmumula sa lumang panaderiyang yari sa kahoy at bato sa dulo ng palengke. Ang panaderiyang iyon ay pagmamay-ari ng isang lalaking kilala ng lahat bilang Mang Isko, isang tahimik, payat, at tila laging pagod na panadero. Ngunit sa likod ng matamis na amoy ng tinapay, may masamang lihim na nagtatago. Si Mang Isko ay hindi pangkaraniwang panadero. Matangkad siya ngunit halos putot balat, may balat na maputla at mga matang tila laging may anino ng puyat. Hindi siya kailanman nakikitang kumakain sa harap ng iba. Palagi siyang nagkukulong sa loob ng kanyang panaderya matapos ang tanghali. Ngunit sa kabila nito, mahal siya ng bayan. Walang kapantay ang tinapay ni Mang Isko, sabi ng matatandang suki. Parang may mahika ang lebadura niya, biro ng mga bata. Hindi nila alam kung gaano kalapit ang salitang mahika sa katotohanan. Tuwing umaga, pumipila ang mga tao, mga magsasaka, mangingisda, guro at estudyante para makabili ng mainit na pandesal. Para sa kanila, si Mang Isko ay simbolo ng kasaganahan at kaayusan. Ngunit para sa iilan, siya ay simbolo ng takot. Isang gabi ng Huwebes, naglaho ang isang dalagang nagngangalang Lina. Si Lina ay tindera ng isda sa palengke. Kilala siya bilang masipag at palakaibigan. Noong gabing iyon, huli siyang nakita na naglalakad pa uwi, bitbit ang supot ng tinapay mula sa panaderya ni Mang Isko. Hindi na siya muling nakita. Kinabukasan, naghanap ang buong barangay. Pinuntahan ang gubat, ang ilog, pati ang lumang simbahan. Wala siyang bakas. Ngunit may kakaiba. Sa mismong umagang nawala si Lina, nagluto si Mang Isko ng bagong klase ng tinapay pula ang loob, parang may halong karne. Tinawag niya itong pandesal ng biyaya. Isa lamang ang nakapansin na may mali si Mateo, isang binatang lumaki sa San Roque. Si Mateo ay anak ng isang albularyo. Bago pumanaw ang kanyang ina, itinuro sa kanya ang mga palatandaan ng mga nilalang sa dilim, mga aswang, tikbalang at engkanto. Nang kumagat si Mateo sa pandesal ni Mang Isko, naramdaman niya ang kakaiba. Hindi ito lasa ng karne. Ito ay lasa ng dugo. May sumpa ang tinapay na ito, pulong niya sa sarili. Kinagabihan, sinundan niya si Mang Isko. Sa kalaliman ng gabi, nakita ni Mateo kung paano nagsara ang panaderya. Wala ni isang ilaw ang naiwan. Ngunit sa likod ng gusali may maliit na pintuang bumukas. Doon lumabas si Mang Isko. Hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang likod ay bumuka at mula rito ay tumubo ang malapaniging pakpak. Ang kanyang dila ay humaba at ang kanyang mga mata ay naging pula. Si Mang Isko ay isang aswang. Lumipad ito patungo sa gubat, sa direksyon kung saan huling nakita si Lina. Sinundan siya ni Mateo hanggang sa isang lumang kamalig. Sa loob, nakita niya ang bangungot. May mga katawan ng babae, durog, walang laman ang tiyan, at tinanggalan ng dugo. Sa isang sulok, may mga sako ng harina na hinaluan ng pinatuyong laman ng tao. Ginagamit ito ni Mang Isko sa kanyang tinapay. Ang bayan ng San Roque ay kumakain ng tinapay na gawa sa laman ng kanilang sariling mga nawawala. Umiiyak na umatras si Mateo. Hindi ko ito pababayaan, wika niya. Kung hindi ko siya pipigilan, mauubos ang aming bayan. Ngunit hindi niya alam may mas malalim pang dahilan kung bakit naging aswang si Mang Isko. At ang kasamaan sa Capiz ay ngayon pa lamang nagigising. Ang dilim ng gabi ay tila mas makapal ng gabing iyon. Habang umuwi si Mateo mula sa lumang kamalig, hindi niya mapigilang manginig. Hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa katotohanang kanyang nasaksihan. Ang amoy ng dugo at bulok na laman ay nananatili sa kanyang ilong, at sa bawat hakbang ay parabang naririnig pa rin niya ang impit
Naiyak na mga kaluluwang ginamit bilang sangkap sa tinapay ni Mang Isko. Ngunit higit sa takot ang namayani sa kanyang dibdib galit. Galit sa isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng tagapagbigay buhay sa bayan. Pagdating ni Mateo sa kanyang kubo, agad siyang lumuhod sa harap ng lumang baul ng kanyang ina. Sa loob nito ay naroon ang mga anting-anting, dasal at sinaunang aklat ng albularyo. Binuksan niya ang pinakamatandang aklat. Doon niya nakita ang larawan ng isang nilalang na may pakpak at matang pula ang panaderong aswang. Ayon sa aklat, may uri ng aswang na hindi lamang kumakain ng laman ng tao kundi hinahalo ito sa pagkain upang ipalaganap ang sumpa. Kapag ang isang buong bayan ay kumain mula rito, nagiging madali silang sakupin, parang kawan ng tupa. At may nakasulat pang mas nakakatakot. Kapag umabot sa ika-10 biktima ang panaderong aswang, ang buong baryo ay mahuhulog sa kanyang kapangyarihan. At si Lina ay ika-9 na biktima. Kinabukasan nagpunta si Mateo sa bundok upang hanapin si Lola Balbina, ang nag-iisang albularyo na buhay pa sa Capiz. Isinalaysay niya ang lahat. Napapikit ang matanda. Matagal ko nang nararamdaman, sabi nito. May masamang aninong bumabalot sa panaderya. Ipinaliwanag niya ang katotohanan. Si Mang Isko ay minsang tao, isang mabait na panadero na nawala ng pamilya sa gutom at salot. Sa kanyang desperasyon, humingi siya ng tulong sa madilim na espiritu at binigyan siya ng kapangyarihan, kapalit ng kanyang kaluluwa. Simula noon, kinain niya ang kanyang unang anak. At doon nagsimula ang kanyang sumpa. Binigyan ni Lola Balbina si Mateo ng 3 bagay. Isang kutsilyong binasbasan sa apoy ng simbahan, isang asin na hinalo ang abo ng mga banal na buto, isang orasyon laban sa aswang. Ngunit tandaan, babala ng matanda, hindi sapat ang sandata kung hindi ka handang isakripisyo ang lahat. Sa mismong araw na iyon, may isa pang babaeng nawala, si Mara, anak ng kapitan. Nakita siyang pumasok sa panaderiya ni Mang Isko. Hindi na siya lumabas. Alam na ni Mateo. Nagsimula na ang huling yugto. Sa gabing iyon, sinalakay ni Mateo ang panaderiya. Sa ilalim ng sahig, naroon ang lihim na silid, isang pugad ng laman at dugo. At doon niya nakita si Mara, nakagapos, habang si Mang Isko ay naghahanda ng panibagong halo ng harina at laman. Sumigaw si Mateo, "Halika, halimaw!" Ngunit ngumiti ang aswang. At huli ka na. At nagsimula ang digmaan. Hindi karaniwang kalaban si Mang Isko. Ang kanyang katawan ay nagbabago, nagiging usok, nagiging anino, nagiging halimaw. Tinamaan siya ng kutsilyo, ngunit hindi agad namatay. Sa bawat patak ng dugo na nahuhulog sa sahig, lalo siyang lumalakas. Lahat ng kumain ng tinapay ko, sigaw ng aswang, ay aking pag-aari. At sa labas, nagsimulang maglakad ang mga tao parang mga bangkay na sumusunod sa tawag ng halimaw. Napagtanto ni Mateo ang katotohanan. Hindi lamang si Mang Isko ang kalaban. Ang buong bayan ay unti-unting nagiging hukbo ng dilim. At ang San Roque ay papasok sa impyerno. Ang gabi ay tila nabiyak sa sigaw ni Mara. Sa ilalim ng panaderya, sa lihim na silid na puno ng dugo at harina, naglalaban si Mateo at ang aswang na si Mang Isko. Ang apoy mula sa lamparang nakabitin sa kisame ay naglalaro sa mga anino sa pader, na para bang ang buong silid ay buhay at nanonood sa kanilang laban. Ngunit higit na mas nakakatakot ang nangyayari sa labas. Isa-isang lumabas sa kani-kanilang bahay ang mga tao ng San Roque. Mga lalaking may hawak na itak, mga babae na tila walang ulirat, mga batang may matang walang liwanag. Lahat sila ay kumain ng tinapay ni Mang Isko. At ngayon, ang sumpa ay nagising. Naglalakad silang parang mga patay papunta sa panaderya, hila ng kapangyarihan ng aswang na nagugat na sa kanilang mga ugat. Sa
gitna ng bayan nagsimulang tumunog ang kampana ng simbahan. Hindi ito pinapatunog ng pari, kundi ng hangin, parang babala mula sa langit. Hindi mo sila kayang iligtas, sigaw ni Mang Isko habang ang kanyang mga pakpak ay pumalo sa hangin, nagpapalipad ng alikabok at dugo. Muling sinugod ni Mateo ang halimaw, hawak ang kutsilyong binasbasan. Tumama ito sa dibdib ng aswang at sa unang pagkakataon ay napaatras si Mang Isko. Ngunit tumawa ito. Ang kutsilyo mo ay laban sa laman. Ang akin ay laban sa kaluluwa. Mula sa mga sako ng harina sa paligid, may mga aninong bumangon, mga kaluluwang kinain at giniling. Inatake nila si Mateo, pinipiga ang kanyang katawan ng malamig na hangin. Habang abala ang dalawang lalaki sa pakikipaglaban, pilit na kinakalag ni Mara ang kanyang tali. Ang kanyang mga daliri ay duguan na, ngunit hindi siya tumigil. Sa huli, nakawala siya. At sa sandaling iyon, nakita niya ang katotohanan. Ang panaderia ay hindi lamang lugar ng paggawa ng tinapay. Isa itong altar ng kadiliman. Sa likod ng silid ay may malaking horno, ngunit hindi ito karaniwang horno. Sa loob nito, may mga simbolong nakaukit sa bato, mga tanda ng demonyo at sumpa. Dito hinahalo ang dugo, laman at harina upang likhain ang tinapay ng pagkaalipin. Sumigaw si Mara, "Mateo, iyan ang puso ng sumpa," ngunit huli na. Si Mang Isko ay lumipad patungo sa hurno at inihulog ang sarili sa apoy. Mula sa apoy lumabas ang isang nilalang na hindi na mukhang tao. Mas malaki, mas itim, mas gutom. Ang panaderong aswang ay naging hari ng gutom. At sa sandaling iyon ang buong bayan ng San Roque ay napaluhod. Sa labas nagsimulang maglakad ang mga sinumpa patungo sa simbahan. Ang kanilang mga kamay ay nagliyab sa madilim na apoy. Isa-isang nabasag ang mga bintana. Ang banal na lugar ay nadungisan ng dugo. Ang pari ay tinangay ng dilim. Ang Diyos ay tila tumahimik. Sa harap ng halimaw, duguan at sugatan, lumuhod si Mateo. Ngunit hindi siya sumuko. Inilabas niya ang asin at ibinuhos ito sa sahig, binibigkas ang orasyon ng kanyang ina. Sa ngalan ng liwanag at dugo ng mga inosente, pinuputol ko ang iyong ugnayan sa mundong ito. Ang lupa ay umuga. Ang horno ay umiyak. At sa unang pagkakataon, ang halimaw ay napasigaw sa sakit. Ngunit habang lumalaban si Mateo, ang bayan ay tuluyan ng nilalamon ng sumpa. Ang mga tao ay nagkakagatan. Ang mga bata ay umiyak habang nagiging anino. Ang San Roque ay nagiging lungsod ng mga patay na naglalakad. At sa gitna nito, isang tanong ang bumabalot sa hangin. May pag-asa pa ba? Ang lupa sa ilalim ng panaderia ay umuuga na parang may higanting puso na kumakabog. Sa gitna ng nagliliyab na horno at nagdidilim na langit, nakatayo si Mateo sa harap ng isang nilalang na minsang tinawag na Mang Isko. Ngayon ay ang hari ng gutom, ang pinakadakilang anyo ng panaderong aswang. Ang kanyang katawan ay tila hinulma mula sa abo at dugo. Ang mga pakpak niya ay parang nasusunog na papel, ngunit hindi nauupos. Ang kanyang bibig ay puno ng ngipin na parang sa pating at sa bawat paghinga niya ay lumalabas ang usok ng nasunog na laman. Mateo, umalingaw-ngaw ang kanyang tinig, hindi na tao, hindi pa demonyo. Ang iyong dugo ay magiging pinakamalambot sa lahat ng tinapay. Sa gitna ng takot, bumalik sa alaala ni Mateo ang huling gabi kasama ang kanyang ina. Ikaw ang huling albularyo sa ating dugo. Wika nito habang mahina ang hininga. Darating ang araw na haharap ka sa gutom na mas malakas kaysa sa anumang halimaw. At sa araw na iyon, hindi sandata ang magliligtas sa iyo, kundi sakripisyo. Hindi niya noon naintindihan. Ngayon, malinaw na malinaw. Mula sa mga pader ng lihim na silid, lumitaw ang mga anino ng mga biktima. Sila ang ginawang harina. Sila ang naging laman ng tinapay. Si Lina, ang iba pang babae.
Ang mga batang nawala sa nakaraang mga taon. Nakapako ang kanilang mga mata kay Mateo. Palayain mo kami. Tapusin mo ang sumpa. Ang kanilang mga boses ay parang hangin sa libingan. Tumakbo si Mateo patungo sa hurno, hawak ang kutsilyo at asin. Tumalon ang halimaw upang pigilan siya, ngunit hinarang ito ni Mara, hawak ang isang bakal na pala. Hindi ka makakagalaw, halimaw, sigaw niya habang inihampas ang pala sa mukha ng nilalang. Sa sandaling iyon, sinaksak ni Mateo ang puso ng hurno. Isang putok ang sumabog. Ang apoy ay naging bughaw. Ang mga sigaw ng mga kaluluwa ay naging hiyaw ng kalayaan. Nagsimulang mabulok ang katawan ng hari ng gutom. Hindi ako matatapos, sigaw niya habang natutunaw ang kanyang mga pakpak. Ang gutom ay walang katapusan, ngunit ang sumpa ay naputol. Sa huli, bumagsak sa lupa ang isang payat at matandang lalaki, si Mang Isko, muli, ngunit wala ng buhay. Sa labas, unti-unting bumagsak ang mga sinumpa. Ang mga mata nila ay muling nagkaroon ng liwanag. Ang San Roque ay tila galing sa isang mahabang bangungot. Ngunit ang bayan ay wasak. Ang simbahan ay gumuho. Ang panaderya ay abo. At dahan-dahang kaluluwa ang nawala. Lumabas sina Mateo at Mara sa guho ng panaderya. Ang umaga ay sumisilip. Ngunit ang araw ay tila nahihiya sa dami ng dugo sa lupa. Natapos na ba? Bulong ni Mara. Umiling si Mateo. Hindi pa. Ang sumpa ay mas malalim kaysa sa isang aswang. Sa malayo, sa gitna ng gubat ng kapis, may isang figura na tumayo. Isang aninong mas matanda kaysa sa mga alamat. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan kay Mang Isko. And ngayon siya ay nagising. Tahimik ang San Roque matapos ang pagkawasak ng panaderya. Ang mga taong dati parang mga bangkay na naglalakad ay unti-unting nagkabalik sa sarili. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng takot. Takot sa sarili nilang mga ginawa habang sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng sumpa. Ang hangin ay amoy abo at basang lupa. Ang araw ay sumisilip ngunit hindi nito matunaw ang lamig na bumabalot sa bayan. Sa gitna ng guho nakatayo si Mateo, hawak ang basag na kutsilyo ng kanyang ina. Katabi niya si Mara, tahimik, nanginginig pa rin sa nangyari. Tapos na ba talaga, bulong niya? Ngunit sa puso ni Mateo alam niyang hindi. Sa ilalim ng guho ng panaderya, natagpuan ang katawan ni Mang Isko, payat, tuyot at tila matagal ng patay kahit ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Ngunit may kakaiba. Ang kanyang dibdib ay may itim na marka, parang simbolong inukit sa laman. Hindi ito tanda ng kutsilyo. Ito ay marka ng isang mas malakas na nilalang. Lumapit si Mateo. Hindi siya ang tunay na halimaw, bulong niya. Isa lamang siyang kasangkapan. Muling bumaba si Lola Balbina mula sa bundok. Pagkakita niya sa marka sa dibdib ni Mang Isko, napaatras siya. Tinatawag ito na 3 sigil ng gutom. Paliwanag niya. Ito ay tanda ng isang sinaunang nilalang, ang bakunawa ng mga kaluluwa. Ayon sa alamat, ang bakunawa ay hindi lamang kumakain ng laman kundi ng pag-asa. Pinapahamak nito ang mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan kapalit ng kaluluwa. Si Mang Isko ay hindi ang simula, sabi ng matanda. Isa lamang siyang panimula. Sa tulong ng mga lumang tala sa simbahan, natuklasan ni Mateo ang katotohanan. Si Mang Isko ay dating isang ama ng 3 anak. Nang dumating ang taggutom, wala siyang maipakain sa kanyang pamilya. Isang gabi, sa gitna ng desperasyon, nakarinig siya ng tinig mula sa dilim. Ako ang tutupad sa iyong gutom, sabi ng tinig. Ngunit ako rin ang kakain sa iyong kaluluwa. At pumayag si Mang Isko. Ang unang tinapay na ginawa niya gamit ang dugo ay para sa kanyang mga anak. At doon nagsimula ang kanyang pagkahulog. Sa gabi habang ang bayan ay nagluluksa, may narinig si Mateo.
Isang mababang huni mula sa kagubatan. Isang tawag, isang paanyaya. Ang bakunawa ay naghihintay. Hindi nagatubili si Mateo. Kung hindi natin haharapin ang ugat ng sumpa, babalik lamang ito, sabi niya kay Mara. Sa kabila ng takot, sumama siya. Pumasok sila sa gubat ng Capiz, sa lugar kung saan kahit ang mga ibon ay hindi umaawit. Sa kailaliman ng kagubatan, hinarap nila ang mga anino ng mga taong kinain ng sumpa, mga kaluluwang hindi pa lubos na pinalaya. Hinawakan ni Mateo ang asin at binigkas ang orasyon. Isa-isang naglaho ang mga anino. Ngunit ang bawat pagpanaw ay tila nagdadala sa kanila palapit sa mas malaking kasamaan. Sa dulo ng kagubatan, nakita nila ito. Isang dambuhalang anyo na parang ahas at anino, may mga matang parang bituin sa dilim. Ang bakunawa ng mga kaluluwa. At sa wakas, umalingaw-ngaw ang tinig nito. Dumating ang tagapagwasak ng aking laruan. Tumingin ito kay Mateo. Ngunit ikaw ang susunod kong gagawing halimaw. Ang hangin sa loob ng kagubatan ay biglang naging mabigat. Parang bawat hinga ay may kasamang abo at dugo. Sa harap ni na Mateo at Mara ay nakahimlay ang dambuhalang anyo ng bakunawa ng mga kaluluwa. Isang nilalang na tila hinubog mula sa gabi at gutom. Ang katawan nito ay parang ahas na may baluti ng itim na anino. At sa bawat paggalaw ay may mga sigaw ng kaluluwang tila nakakulong sa loob ng laman nito. At sa wakas, muli nitong wika, dumating ang mga handang isakripisyo ang sarili para sa wala. Nanlamig ang mga kamay ni Mateo, ngunit hindi siya umatras. Tinitigan siya ng bakunawa. Hindi ito tulad ng titig ng hayop o tao. Ito ay titig ng isang bagay na nakakita na ng libu-libong kamatayan at nagutom pa rin. Alam mo ba, sabi nito, ilang bayan na ang aking ginawang pagkain. Ang San Roque ay isa lamang mumo. Naramdaman ni Mara ang panginginig sa kanyang mga tuhod. Bakit mo ito ginagawa? Sigaw niya. Hindi ka ba napapagod sa pagpatay? Tumawa ang bakunawa at ang tunog ay parang gumuguhong bundok. Ang gutom ay hindi napapagod. Lumapit ang anino ng bakunawa kay Mateo. May dugo ka ng albularyo, may lakas ka ng liwanag, bulong nito. Ngunit ikaw ay mahina, hayaan mong gawin kitang higit pa. Ipinakita nito ang isang pangitain. Isang San Roque na buo. Isang bayang walang gutom. Isang mundong ligtas, kapalit ng kanyang kaluluwa. Kung tatanggapin mo ang aking kapangyarihan, wika ng bakunawa, mawawala ang lahat ng sakit. Saglit na natigilan si Mateo. Ngunit sa kanyang isipan, bumalik ang mga mukha. Si Lina, ang mga batang nawala, ang kanyang ina. Hindi, bulong niya. Hindi na ako magiging katulad mo. Itinaas niya ang kutsilyo. Mas pipiliin kong mamatay bilang tao. Sa isang iglap, sumalakay ang bakunawa. Ang kanyang buntot ay tumama sa lupa, nagpadapa kina Mateo at Mara. Ang mga anino ay bumalot sa kanilang mga katawan, sinusubukang lunurin ang kanilang mga isipan. Ngunit binigkas ni Mateo ang orasyon. Ang liwanag ay sumiklab mula sa kanyang dibdib. Ang mga anino ay napaatras. Sa gitna ng labanan, nahuli si Mara ng buntot ng bakunawa. Mateo, sigaw niya habang hinihila siya papalapit sa bibig ng halimaw. Walang pag-aatubili, tumalon si Mateo. Ngunit huli na. Nilamon ng bakunawa ang kalahati ng katawan ni Mara. Ngumiti siya kahit may dugo sa labi. Tapusin mo ito, bulong niya. Sumabog ang galit ni Mateo. Ang kanyang dugo ay nagliyab sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng sinaunang kapangyarihan. Sa isang iglap, sinaksak niya ang mata ng bakunawa. Pumugong ang kagubatan sa sigaw ng nilalang. Sa sugat ng bakunawa, lumabas ang mga kaluluwang kinain nito, mga aninong umiiyak at umaasang makalaya. Ngayon na, sigaw ni Mateo. Ginamit niya ang asin at kutsilyo upang buksan ang daan patungo sa loob ng halimaw sa puso ng sumpa.
At doon, sa loob ng bibig ng Bakunawa, magsisimula ang huling laban. Ang loob ng Bakunawa ng mga kaluluwa ay hindi tulad ng anumang kailanman nakita ni Mateo. Hindi ito laman at dugo lamang. Ito ay isang dimensyon ng mga nawawalang alaala. Ang bawat pader ay tila binubuo ng mga mukha ng mga taong kinain ng halimaw, umiiyak, sumisigaw at nagmamakaawa. Sa gitna ng impyernong ito, naroon ang isang nag-iisang liwanag, ang kaluluwang si Mara, kalahating nakalutang sa dilim. Mateo, mahina niyang tawag. Habang lumalakad si Mateo sa loob ng tiyan ng Bakunawa, nararamdaman niya ang paghila ng libu-libong kamay. Ang mga kaluluwa ay sabik na makalaya, ngunit ang iba ay tuluyan ng naging bahagi ng halimaw. Palayain mo kami, bulong ng hangin. Ginamit ni Mateo ang asin upang gumawa ng banal na bilog sa paligid niya. Ang mga anino ay umatras, ngunit ang lungkot sa kanilang mga mata ay hindi nawala. Sa pinakaloob, nakita niya ang puso ng Bakunawa, isang kristal na pulang-pula, umiilaw sa galit at gutom. Dito nagmumula ang lahat ng sumpa. Ngunit may bantay, isang anyo na kahawig ng mangisko. Ngunit ito ay isang anino, ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Hindi ko ginusto ito, umiiyak ang anino. Ngunit huli na. Tinitigan ni Mateo ang anino. Pinatay mo ang napakarami, wika niya. Ngunit ikaw rin ay biktima. Lumuhod ang anino ni Mang Isko. Tapusin mo na, bulong niya. Bago tuluyang lamunin ang mundo, sinaksak ni Mateo ang kristal na puso. Isang liwanag ang sumabog. Isa-isang lumaya ang mga kaluluwa kasama si Mara na bumagsak sa kanyang mga bisig. Akala ko tapos na, hingal niya. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng Bakunawa. Hindi pa. Ang Bakunawa ay hindi lamang isang nilalang. Ito ay isang sinaunang Diyos ng gutom. At kahit wasak na ang puso nito, ang galit nito ay sapat upang wasakin ang buong kapis. Lumitaw si Lola Balbina sa loob ng dimensyon, isang pangitain ng liwanag. Mateo, wika niya, ang tanging paraan para tuluyang mapuksa ang Bakunawa ay ang pag-aalay ng isang kaluluwang may dugo ng albularyo. Nanginig ang mundo. Alam ni Mateo ang ibig sabihin nito. Tiningnan niya si Mara. Hindi kita iiwan, umiiyak ang dalaga. Ngumiti si Mateo. May mga bayan pang kailangang iligtas. At sa sandaling iyon, inihanda niya ang sarili para sa huling sakripisyo. Ang buong loob ng Bakunawa ay yumanig, parang isang pusong nagdurugo sa huling sandali. Ang mga kaluluwa na pinalaya ni Mateo ay umiikot sa hangin, parang mga bituin sa dilim. Ngunit sa kabila ng liwanag, naroon pa rin ang higanting anyo ng sinaunang Diyos ng gutom, galit, sugatan, at handang lamunin ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Mateo, hawak ang kutsilyong basbas at ang abo ng mga banal. Kung ito na ang wakas, bulong niya, gawin sana itong makabuluhan. Umalingaw-ngaw ang tinig ng Bakunawa. Isang kaluluwa kapalit ng libo-libo, wika nito. Hindi ba't iyan ang palaging batas ng mundo? Lumapit ito at ang bawat hakbang ay tila bumibiyak sa dimensyon. Lumapit ka, albularyo. Ialay mo ang sarili mo. Hinawakan ni Mara ang kamay ni Mateo. Hindi ko hahayaang mamatay ka, umiiyak siya. May paraan pa. Ngumiti si Mateo kahit nanginginig. May mga laban na hindi natin maaaring talikuran. Sa huling sandali, bumalik sa alaala ni Mateo ang sinabi ng kanyang ina. Ang dugo ng albularyo ay hindi lamang panlaban sa dilim. Ito ay tulay sa pagitan ng mga mundo. Biglang naunawaan ni Mateo. Hindi lamang kamatayan ang alay kundi ang pagiging tagapagbantay. Inilatag ni Mateo ang asin sa sahig ng dimensyon, bumuo ng isang bilog. Pinasa niya ang kutsilyo sa kanyang dugo at isinaksak ito sa gitna.
Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, hindi mula sa bakunawa, kundi mula sa mismong mundo. Ang langit at lupa ay tila nagbukas, hindi namatay si Mateo. Sa halip, ang kanyang katawan ay naging liwanag, ang kanyang kaluluwa ay hindi lumisan. Ito ay nag-ugat sa mismong sugat ng bakunawa. Si Mateo ay naging bantay ng tarangkahan, isang nilalang sa pagitan ng tao at espiritu. Ang bakunawa ay napasigaw. Ang kanyang anyo ay nagkawatak-watak. Ang kanyang mga anino ay naglaho at ang kanyang kapangyarihan ay nasipsip sa liwanag ni Mateo. Sa huli, ang sinaunang Diyos ng gutom ay naging isang hungkag na anino at tuluyang naglaho. Sa isang iglap, sina Mateo at Mara ay napunta sa isang tahimik na kapatagan ng liwanag. "Hindi ka na ba babalik?" tanong ni Mara. Ngumiti si Mateo. "Babalik ako, pero hindi na bilang tao." Hinalikan ni Mateo ang noo ni Mara. "Sabihin mo sa San Roque na hindi na sila magugutom sa dilim." At unti-unti siyang naglaho, naging bahagi ng liwanag. Sa isang kisap mata, naglaho ang liwanag at bumalik ang mundo. Nakita ni Mara ang sarili na nakaluhod sa gitna ng gubat ng kapis. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay bughaw, at ang mga ibon ay muling umaawit, parang walang naganap na bangungot. Ngunit sa kanyang mga palad ay naroon pa rin ang init ng huling haplos ni Mateo. Hindi yun panaginip. Nang bumalik si Mara sa San Roque, nagulat siya sa tanawin. Ang bayan ay tahimik ngunit buo. Ang mga tao ay naglalakad na parang kagagaling lamang sa mahabang karamdaman. Mahina ngunit buhay. Ang panaderya ay abo na lamang. Ang simbahan ay wasak. Ngunit ang mga tao ay naroon. "Nasaan si Mateo?" tanong ng mga tao. Hindi agad nakasagot si Mara. Sa harap ng buong bayan, isinalaysay ni Mara ang lahat. Ang panaderong aswang, ang bakunawa, ang alay ni Mateo. May umiyak, may napaluhod, may nagdasal. Sa unang pagkakataon, ang San Roque ay hindi lamang nagluksa nagpasalamat. Ilang linggo ang lumipas. May nagtayo ng bagong panaderya sa lugar kung saan dati naroon ang pugad ng sumpa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tinapay ay ginawa hindi sa dugo, kundi sa pag-asa. Tinawag nila itong tinapay ni Mateo. At sa bawat kagat, nararamdaman ng mga tao ang init ng isang kaluluwang nagbabantay. Sa ibang dimension, si Mateo ay nakatayo sa harap ng isang tarangkahan na gawa sa liwanag at anino. Dito nagtatagpo ang mundo ng tao at ang mga nilalang ng dilim. Hindi na siya ganap na tao. Hindi na rin ganap na espiritu. Siya ang bantay ng gutom, ang tagapigil sa mga halimaw na gustong lumusob sa mundo. Hindi nagtagal, may mga aninong muling sumubok pumasok sa mundo. Ngunit sa bawat isa, naroon si Mateo, tahimik, matatag, at handang lumaban. Ang kanyang sakripisyo ay naging pananggalang ng buong kapis. Tuwing gabi, napapanaginipan ni Mara si Mateo, nakatayo sa liwanag, nakangiti. "Hindi ka nag-iisa," bulong niya sa hangin. At sa bawat panaginip, nararamdaman niya ang kanyang presensya. Sa paglipas ng mga taon, naging alamat ang kwento ng panaderong aswang. Ngunit ang alaala ni Mateo ay hindi kailanman naglaho. Ang San Roque ay naging simbolo ng pag-asa isang bayan na minsang kinain ng dilim, ngunit muling ipinanganak sa liwanag. Tahimik ang gabi sa San Roque. Ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi na yaong puno ng takot. Ito ay katahimikang bunga ng kapayapaan. Ang mga bituin ay nagniningning sa langit. Hangin ay may dalang amoy ng bagong lutong tinapay mula sa panaderyang itinayo sa gitna ng bayan. Ang mga bata ay naglalaro. Ang matatanda ay nagkukwentuhan. Ang buhay ay nagpatuloy. Ngunit sa pagitan ng mga anino, may nagbabantay. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ni Mateo ay naging alamat. Ang mga lola ay nagkukwento sa mga bata. Kapag nararamdaman mong may masamang nilalang sa gabi, bulungin mo ang kanyang pangalan. Naririnig ka niya.
At totoo yon. Sa hangganan ng mundo ng tao at ng dilim, naroon ang isang nilalang na gawa sa liwanag. Si Mateo, ang bantay ng tarangkahan. Sa kanyang bagong anyo, nakikita ni Mateo ang mga daigdig na hindi kayang masilayan ng tao. Nakikita niya ang mga kaluluwang naliligaw, ang mga halimaw na naghahanap ng daan papasok sa mundo, ang mga espiritong minsang naging tao. Hindi ito isang buhay ng pahinga. Ito ay isang buhay ng walang katapusang pagbabantay. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang mga kaluluwa ng mga pinalaya niya, sina Lina, Mara at ang iba pang biktima na ngayon ay naging mga bituin sa kanyang paligid. Sa mundo ng tao, tumanda si Mara. Ngunit tuwing gabi, nakatingala siya sa langit. Alam kong nandyan ka, bulong niya. At sa isang gabing puno ng buwan, siyang pumasama sa buwan, naramdaman niyang may mainit na hangin na humaplos sa kanyang pisngi, parang halik mula sa isang kaluluwang mahal. Isang araw, isang mas malaking anino ang sumubok pumasok sa mundo, isang nilalang na mas matanda pa sa bakunawa. Ngunit hinarap ito ni Mateo, hindi bilang tao, kundi bilang bantay ng liwanag. At sa labanan na hindi nakita ng kahit sinong tao, napigilan muli ang pagdating ng dilim. Hindi matatapos ang laban, ngunit hanggat may isang kaluluwang handang magsakripisyo, hindi magwawagi ang kasamaan. At sa hangganan ng mga mundo, patuloy na nagbabantay si Mateo, ang lalaking minsang tumayo laban sa gutom at naging tagapagtanggol ng sangkatauhan. Sa San Roque, patuloy na umaalingaw-ngaw ang amoy ng tinapay. Ngunit ngayon, ito ay simbolo na hindi na kailanman gagamitin ang pagkain bilang kasangkapan ng dilim. Ang panaderya ay naging simbolo ng buhay, at ang kapis ay ligtas. Sa huling eksena, nakita si Mateo Manayam, nakatayo sa tarangkahan ng liwanag, hawak ang apoy ng pag-asa. Sa likod niya, ang dilim ay hindi na makalapit. Sa harap niya, ang mundo ay patuloy na umiikot. At sa kanyang mga labi, isang pangako. Hanggat may gutom sa puso ng tao, may bantay sa liwanag. Wakas.